In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists. To open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravill. This is your time, your journey, preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Laurena, we would like to welcome you in our show, The Preparation! Magandang gabi, sir. Magandang maulan at mabasang gabi, Brother Tony. Yes, sir. Malamig na, tapos na ang tag-init. Amen. Salamat sa Diyos. The other week, medyo paputol-putol pang ulan. Ngayon, itong nakaraan lagay, itong linggo na to talaga buhos talaga. Yeah. At mahaba talagang ulan at wala nang init. Amen. But bago ang lahat, Brother Tony, kahit na malamig sa labas, mainit ang ngiti ng ating mga co-host. Yun. At Good evening. nag-iinit na. Iyon, Sister Rhoda, Sister Sai, and Sister Ara. Magandang gabi sa inyong tatlo. Sir. Good evening, sir. Alright, so sa pagkakataong ito, bigyan natin ng pagkakataon na makabati yung mga naggagandahan at nag-iinit nating mga co-host. Unahin po muna natin yung unang-unang nag-iinit dahil sa kulay ng kanya pong damit. Walang iba, si Ma'am Sai. Ma'am Sai. Sir Tony, thank you po. Good evening po. Mali sa inyo lahat. Ayan, nag-iinit din ako. Hindi pala nasuot ko. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto ko pong batiin. Ang dami na po naka-online kagad. Gusto ko pong batiin ang lahat po ng aking nakikita sa ating screen. Nakikita ko na po ang aking mother. Siyempre si Mother Cecilia. At si Ma'am Moriel. Good evening, Ma'am Moriel. Kaya po ay nanonood na. At siyempre nanonood rin po si Sir David Cartin. Si Ramon Escalada, good evening po. Frederick Kadungan. Nanonood rin po si Sir Antonio Joperes Jr. Buti po nanonood po Uy, kayo. buti na lang. Opo. Si Ma'am Sandra Bergancia, good evening ma'am. Nanonood rin po siya. At syempre, nanonood po sa atin together si Sir Abraham Diayon. Good evening po. Si Sir Takra Wistang Bistak, good evening po. At si Ma'am Aloha Daeb, good evening Ma'am Aloha. Amen. Nanonood rin po syempre sa atin si Ma'am Lani Lacson. At syempre si Ninang Villarico. Good evening po, Nina. At syempre, Ninang ko rin yan. Oo. Good evening po. At si Ma'am Maisel. Hello po, Ma'am Maisel Landisio. Good evening, Ma'am. Si Ma'am Emery France. At syempre, ang walang kupa, si Ma'am Noyce Navarro. At syempre, gusto ko mong batiin sa lahat po ng live viewers na kasama natin ngayon. Marami po sila. Sobrang dami nila. Woo! Team Prep. Ayan, tapos lahat po ng Team Preparation, Team Patient, Team Fearless, at syempre yung Team Steadfast and Purposeful. At syempre, last but not the least, ang aking asawa dito. At Yun. syempre, ang aking asawa Bihira. si Brother Sana Louie. Ayan. Yun, nabagit po ba yung mga mga nagko-comment dyan sa Opo, nabati ko na po yung, mamaya po babati po yung marami. Pero gusto ko special shout out si Doc Julie Castro. Happy Amen. birthday! Happy birthday, Happy birthday. Doc Julie, happy birthday! Hindi naman sa pag-aano, pero baka magkaroon tayo ng ice cream mamaya. Baka Hindi naman siya magalit yan. nakakantsaw tayo. No, o hindi nagpapabili. naman. Oh, hindi na. So, hindi naman masama kung magdadala. Siyempre, Hindi pasalamat tayo niya. Hindi naman. Kahapon lang yun, mainit Init pa. Ayan. At syempre yung iba po, babatiin ni Ma'am Aravil. Thank you, Ma'am Sai. At sa lahat po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon muli na nagsama-sama po tayo sa ating programang The Preparation. At gusto ko rin batiin, pangalawang pagkakataon, Ma'am Julie! Happy birthday! Happy birthday! Ma'am Ara, wait lang ha. Dahil birthday ni Ma'am Julie, gusto ko rin pong isama Oh, sa yes. shoutout. Nakikita ko noon, ngayon, nanonood,
si Brother B. Jason Castro. Oy! Amen, Brother BJ. good evening. Maraming salamat sa panonood. Happy birthday. Happy birthday sa Brother nanay BJ, mo. baka Yes. naman. Ayan, narinig na tayo ni Ma'am Julie. At thank you po sa lahat at kasama rin po natin. Una, gabatiin ko muna ang aming grupo sa Team Fearless sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio Daef. Good evening, sir! At sa lahat ng kasamahan ko sa team, anong team natin, Ma'am Fearless? Parang gusto na gumadrate Sir Emil, nasa ka na kasi? Fearless. At ganun po sa aming area, sa Southeast Family, sa lahat ng mga young people, sa ating Student Sunday ay maging excited po ang bawat isa at nagpa-practice Amen. po sila para sa kanilang presentation para sa darating po na Sunday. And syempre, kasama rin po natin si Benedicto Villaruel. Wow. Ayun, oh, special Pambira. siya. Bagong At- buhay ka na, Jake. At ganun din po si Ma'am Mary Antorion, si Ma'am Daisy. Amen, MJ. At ganun din po si Preacher Joel Gulingoy. At ganun din po si Lagia Mark Anthony, si Sir Ronel Parmanes, good evening po. Si Ma'am Joanne Terencio, good evening po. At ganun din po si Ma'am Moriel, good evening Amen, po. Ma'am Moriel. Ma'am Moriel. At syempre po, good evening din po kay Ma'am Christy, nanonood na po siya sa Amen. atin. At ganun din po si Mike Conowi. Ayan, good evening Brother Mike, po. good evening. Brother Mike Conway. Yan po. At si Ma'am Gemma Krampatanta, good evening po. At ganun din po, si Sir Chito Jacobe Jr. Buti na lang, kinakailangan din to ni Sir Chito. Oo. At Pambihira. ganun din po si Ma'am Vivian Reyes. At sa lahat Yan, po, si Ma'am Bibian, kailangan din yan ni Ma'am Bibian. yan. At ganun din po si Ma'am Diane Valencia, kasama rin po natin sa gabing ito. At sa lahat po ng team preparation, keep sharing the link. At sa ganon ay tayo po ay magkaroon ng magandang programa po sa gabi po na ito. At syempre ang iba ay babatiin ni Ma'am Rona. Yaman. Hello po, mayong gabi sa tanan. O sa pangatlong pagkakataon, Oy, babatiin oh, ko talaga si dapat Julie talaga. Ganda. Julie, happy Pag-iwan birthday pa naman. Ewan ko lang talaga. Dok, ganda. Hindi pa tayo Happy marinig. birthday. And of course, sa Westbank family, Ascom Boys and Ascom Girls, and sa ating mga Baptist Builders. Ayun. Good evening po. Good evening po sa inyong lahat. At sa ating mga live viewers na nandito ngayon. And Team Prep, itong programa na ito ay para sa inyo. Kaya sana po kayo ang mangunguna dito sa ating comment section. And magandang gabi din po kasama natin si Mark Anthony Lagia. Good evening po, Team Prep. Especially to Pastor Hill and Sir Roy and Ma'am Tina and to all Team Prep members. Good evening po watching from Mindanao po. Wow, Ayun. amen. Good evening po. At sa Team Nanay, si Ma'am Noyce, hindi yan nahuhuli. Palagi nating kasama ang si Sir Jos Okinang or Ochinang. At sa lahat po ng mga kasama na namin ngayon at makakasama pa, magandang gabi po. Amen, amen. Maraming salamat sa mga nagaganda natin mga co-host. Sir Roy, sir, baka may nais mo po kayong batiyan. Yun, sabi ni Brother Tony, mga nagagandang sapatos. Sapatos tuloy ba Tony? Co-host! Co-host. Nakita ko yung sapatos mo. Napakaganda. Bagong sapatos mo Ang eh. bihira. Ayun. Tagal na to ah. Ayun, yung si Brother Tony, yung bagong-bago. Alright, shout out sa mga napasahan ko na link. Lenlen Regalado, shout out to you. Si Sara Lopez Aquino, shout out to you. Ivan Milan, shout out to you. Ivan, Dan, nabagit mo si Dang Valencia. Magandang gabi po, Team Prep, sabi ni Dayan Valencia. Amen. And lahat ng mga kasama ko dati sa Philippine Navy. Shout out to all of you. Keep passing the link sapagat ngayong gabi, Brother Tony. Maganda ang ating Yes, sir. pag-uusapan. Yes, sir. So, alam nyo po, sa lahat ng mga early birds natin ngayong pong gabi, alam nyo, bibigyan namin kayo ng kakaibang flavor sa episode natin Yun. ngayong gabi. Uy, Ibang masarap flavor. yan. Ibang flavor naman. Yung tipong may ice cream. Vanilla ba yan? Kasi may celebrant. Yes, every oo day. naman. First naman. Friday pa ng Naman, June. Ayun. First Friday for the month of June. Yes. Alam mo ba, Tony? Bilang intro sa ating topic ngayong gabi, maraming beses tinalakay natin dito yung compatibility. Yeah. Di ba? Na yung mga kabataan ngayon, even those na may trabaho na, early 20s, may financially kumikita na sila, ang hinahanap pa rin nila sa mahal nila sa buhay o maging mahal sa buhay is compatibility. Yeah, that's right.
Kaya kung ano-ano ginagawa ng kabataan, naalala ko nung kabataan namin ni Sister Rona, yung mga flames. Di ba? Yes, sir. Ang bihira. Ano? Naabutan ba nito rin, di ba? Yes, sir. Naabutan natin Naabutan yan. namin. Friends. Pati ni Sir Rumir, naabutan namin yan. Kung ano-ano pa dyan, Sir, di ba? nakailan ka dun, sir? Naabutan namin. Nakamarami ka ba? Sa totoo lang, hindi ko na maalala yan. Kasi ang habo ko lang noon, maglaro, yung tumatakbo-takbo, habulan. Yeah. Yung mga babae na mga classmate namin sa elementary, flames. Oh, ito, i-flames mo to, di ba? Tapos sir. lalabas doon yung compatible o hindi. Yeah. Yung, sa ganung murang edad, ang hinahanap, compatibility. Even pag nakaedad ba ni Tony, nasa teens and early 20s. Such that, pag nagkarelasyon na seryosohan na, marami pa sa ating mga generation ngayon, ayaw pa magpakasal, 2, 3, 4, 5 years na sila. Shout out dyan kay Joshua. Yun. 5 years, nagpaalam naman si Joshua eh. Yeah, Kasi okay yun. Faith, shout out sa iyo kung Yes, nakikinig ka na. amen. Hinahanap nila compatibility pa rin. And maraming nagkakatuluyan sa kasal at naghihiwalay kasi hindi raw sila compatible. Naku. Naka 10, 15, 20 years na yan, Brother Tony. Hindi daw sila compatible kaya naghihiwalay sila. Yeah. Ibig sabihin, ang hinahanap nila is, tayo ba ay match ba tayo? Yun. Eh, sabi- Match from heaven Iyo, ba tayo? sasabihin ko sa atin, Brother Grabe, Tony. ah. Yeah, it's a match made in heaven. Yan. Nag-i-exist lang yan sa mga telenovela. Yun. Na South Korean, mga Korean telenovela, di ba? Maraming mga kabataan, nahuhook dyan ngayon ara eh. Di ba? Oo, sir. Oo. Mga BTS, dapat hawak mo daw ang beat eh. Ay. Yun. So, ano ngayon ang, bakit kailan compatible? Not knowing, Brother Tony, pag kayo nag-asawa, sa umpisa lang yung honeymoon stage na, Yun. di ba, feeling nyo na sa heaven kayo, uy, sa wakas, nakatuluyan kami ng first boyfriend, first girlfriend ko. O ano, mahal, o kumain ka na ba? Naka naman. Ngayon lang yan. Mga lalaki, maniwala kayo dyan. Kinabahan na tuloy yung iba. Yung mga lalaki sa okay na live pala audience, to. maniwala kayo dyan. Sabi ni Dudo, oo nga. Sabi ni Brother JR, oo nga sir, paano mo alam? Di ba, yung paglabas ng bahay, ay teka, mahal, naiwan ko yung payong, baka mainitan ka. Naka naman, ngayon lang yan. Tingnan ta, pag tumagal, pagbukas ng pintuan ng sasakyan, di ba? Inaalalayan pa talagang, hayaan mo muna buksan ko muna yung pintuan. O pag... Yan pala yung Ayun ang ibig sabihin meaning sa ng- Roy ng Ayun Flames. pala, Comment friend, ni Memorial. love, angry, marriage, engaged, sweetheart. Grabe. Baba niyo pa Yan. na konti. Flames. Yan daw yung Flames. Flames. Yun. Ayun, sasabi ni Willie Chavez, hello, Hello po. po. Ang master ng Flames dati si Brother Willie. Yun. Si Willie Chavez. Sir Willie, sir. Sir, Mahilig ka sa Father Flames Willie. dati. Pagkatapos daw po ng 10 anak, maghiwalay kasi hindi daw compatible, sabi ni Sister Noyce. Jong Bautista, shout out to you. Huya, sir. Nasaan ka man, Jong? Shout out to you at mga kasamaan mo sa barko. Sir Brother Tony, balikan natin yung compatibility, ano? Sa umpisa, talagang nagmamahala niya, nakikita mo, akala mo talaga habang buhay yun. Pero as they go on, hanggat hindi founded sa prinsipyo ang kanilang samahan, konting sagi lang, away. Konting sagi lang. Na-late lang yung lalaki. Di ba? Dati-rati, o ano, kumain ka na ba? Di ba? O, di, kumain na kami. Ay, buti naman. Sino kasama mo? Si boss. Ay, buti naman. Kasi kung hindi pa, papainit ko yung pagkain para hindi ka naman magugutom. Noong umpisa yan. Yan, Nung talaga. tumagal-tagal, ano, kumain ka na ba? Buti sana kung gano'n ang tanong. Pag tumagal kumain ka na ba? Pag mga lalaki, warning yan, ha? Alam nyo na. Pag ganyan ang tanong, huwag ka na sumagot. Sir, At kung kumain ka na, sabi mo, hindi pa nga, Hindi gutom na ako eh. Para safe. sana safe, safe. sabihin ko, sir. Okay? Oo, di ba? Pag sinagot mo na, Oo, kumain kami, may meeting kami kasama mo. Ang sagot dun, buti ka pa. Ako, kanina pa naghihintay dito. Malamig na yung isama, wala na. Di ba? Dati-rati ka, lambing-lambing. Nung tumagal, ganun. Alam na alam ni Rona yan eh. Yes, Di ba? sir. So, ang tanong ba na Tony, bakit nagkakaroon ng mga sitwasyon na konting sagi lang, away na kaagad? So, may mga couples naman tayo na pwede magbigay ng example sa atin. Yeah, that's right. Yung mga totoong kwento, talang buhay nila.
pero ang una natin special guest ngayon, baliktad. Tad. Baliktad. Kung dati-rati nagpapa-counsel kay pastor o sa area leader nila, kasi nag-aaway ang mag-asawa, eto nagpapa-counsel sila. Paano mag-away? Hindi, totoo naman, di ba? Yeah. Ay, ikaw nagsabi sa akin, Brother Tony, yung guest ngayong gabi. Yun ang problema nila. Naghahanap ng dahilan para mag-away. Yes, sir. Ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon yung mga viewers natin over the comment section. Magbigay kayo ng mga dahilan para sila ay maghaway. Ayun, yun. Sabi ni Ronnie Abria. Ronnie, yes sir, shout out to you Ronnie, tsaka si Oscar Sudayon, classmate Amen, sir. sa training sa Nablog yan. Amen. Oscar, 1-4, shout out to you. Yun. Bibigyan natin sila ng pagkakataon. I-bash na mga online para mag-away sila. Ganun ba yun? Yes. Pero ako'y nabigla, Brother Tony, sa sinabi mo na yon na sila ay nagpapakounsel kung paano daw sila mag-away kasi wala sila nakita dahilan para mag-away. Tama ba, Brother Tony? Yes, sir. Actually, yan po yung nabanggit ng ating pong pastor upon fellowship with them sa ating pong special guest for tonight. Alam niyo po, nakakatawang isipin eh. Ito yung kakaibang problema eh, no? Kung papaano daw sila mag-aaway. Kaya ngayon pong gabi, magsama-sama po tayo lahat ng mga viewers, no? Magbigay tayo ng dahilan at pag-awayin natin sila ngayong gabi. Well, anyway, kaya ito po yung sinabi po namin ngayon pong gabi. Bibigyan po namin kayo ng kakaibang flavor. So, alam niyo po, team preparation, kaya po, maliban sa sinabi po ng ating pong pastor na sila po ay mag-guest ngayon pong gabi, alam niyo po, napakaganda rin po na mapakinggan natin yung kanila pong mga testimonies. Bakit kaya? Si Ma'am No? Mariela. Kasi may mga ibang young people sa ngayon na natatakot mag-asawa. Dahil ang nakikita nila, yung mga nag-aasawa ngayon ay puro away na lang ng away. Yan kasi ang madalas na nakikita nila. Yun. Ngayong pong gabi, bibigyan namin kayo ng totoong buhay. Ito talaga actual na nangyayari na kung saan is problema nila kung paano sila mag-away. Kaya sa mga young people na kung saan kayo po ay nagdadalawang isip bago kayo pumasok sa pag-aasawa kasi baka puro lang kayo ng away. Pwede Katulad pala. ng ibang nakikita ninyo, Pwede pala, Brother Tony, na hindi mag-away. pwede pala. Yun. Yes, Pero bago sir. yan, shout out kay Joe. Joe Ong, Josephine Ong, shout out to you. At kay Ella sa Balboro, shout out. Keep passing the link. Amen. Back to you, Brother Tony. Amen. And of course, shout out din kay Pastor Pastor Louis, sir. Louis. Amen. Pastor Thank Louis, you sir. for tuning in. Sir, Ma'am Ara. bago natin tawagin yung yung ating guest, may comment din si Ma'am Muriel. Ang sabi ni Ma'am Muriel, kami di nag-aaway kasi hindi kami magkita. Hindi nagkikita. Hindi sila nagkikita. Pag Ayun, alis, yun, sabi niya, yun. pag alis, tulog. Pagdating daw ng isa, tulog pa rin. So, hindi Ayun, sila yun, nag-aaway. yun. Yung pala ang isang Yan, si Pastor Louie, maraming kwento yan sa mga topic natin ngayong gabi. Yes, sir. Yes, sir. One of these days, gawin natin guest si Pastor Louie. Yes, sir. Alright. But for Yeah. tonight, Brother Tony, tawagin natin Yes, sir. yung ating guest. At i-welcome natin lahat yung ating guest. Sila ay dating team prep na kinasali naman sila bago lang. Si Brother Hiner at si Sister Melay. Okay, palakpakan Yun. natin sila. Yun. Pambihira. Amen. Once again, welcome kay Brother Hiner and of course kay Sister Melay. Bago tayo mag-proceed sa ating pong magiging katanungan sa kanila at bigyan natin sila ng rason para mag-away, ibigyan po muna natin sila ng pagkakataon na sila po ay makabati sa ating pong programa. Sir Hiner, sir, kayo po muna. Hello po, magandang gabi. Hi, Pans. Magandang gabi po, isa pong napakalaking pribileyo po ulit na makapag-guest po sa team preparation. At ako po yung kapasalamat sa binigay pong opportunity para ma-share po yung aming naging experience at naging mga Bumati ka lang muna. Bumati ka lang muna. Okay. Bumati lang muna. Okay, At saka, po. Melay, ba't sinisiko mo na si Hiner? Huwag mo na sikuhin. Alam po sa aking mga disciple, nandiyan po sa Tribe of Dan, ganun din po sa aking mga magulang na nanonood po ngayong gabi. Welcome po. Okay. Amen. Sister Melay, baka nais mo bumati muna. Hello po, magandang gabi po sa inyo pong lahat. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong opportunity po na maka-join po sa team preparation po. And maraming salamat po sa opportunity na makasama po yung mga host. Amen. And
Yun po, naway po meron po kayong matutunan sa amin po bilang pong mag-asawa. Yun lamang po. Amen. Maraming matutunan. Yes. Brother Hiner, Sister Melay, ilang buwan na ba kayong kasal? Kaka 1 year lang po namin, sir, nung May 15. Kakawahan niyo na ba? Happy anniversary! Amen, amen. Tama ba yung sinabi ko? Sa totoo lang, nung sinabi ni Brother Tony sa akin, nabigla ako. Tama ba yung sinabi ko? Na naghahanap kayo ng dahilan para mag-away paminsan-minsan. Ibig sabihin, simula May 15 last year until ngayon na kinasal kayo, bibihira o hindi pa kayo nag-away as in away. Tama ba yun? Tama po, sir, kasi Hindi pa talaga kayo nag-away. hindi pa po talaga, sir. Samantalang Brother Tony, may kinasalin dito sa atin. Naalala niyo, Huya? Naalala ko kagad Sige eh. nga. Pabira, kakakasal lang, di ba? Wala pa 2 buwan eh. Pabira, nag-i-aim na yung babae rito. Pabayinado tayo eh, di ba? Wala pang 2 buwan yun. 40 days pa lang ata. 45 days eh. Meron pa nga, Huya eh. Ha? After nilang mag-take ng vow. Pagkatapos nun, nag-walk out yung ano. Nag-walk out, di ba? Yun, medyo matagal na yun. Iniwan ng bride ng lalaki, yung bride niya, no, yung wife niya. Pero ito, kamakailan lamang, bago, tumatawa si Ron. Meron pa. Bagong kasal. Yes, sir. Maganda yung ating tinatalakay rito about the responsibility, di ba, na Ara? Babae at lalaki. Abay, may napa-amen na babae doon sa likod eh. Yan, amen. It's true. Oo, di ba? Wala pa. 2 months pa lang. Ito, 1 year na. Yeah, amen. Hiner. Yes, sir. Actually, sir, mahirap man paniwalaan kasi sabi nila, imposible. Mahirap talaga sa totoo sir. lang. Actually, kasi sabi nila, sir, hindi daw normal lang daw sa mag-asawa yung nag-aaway. Pero kasi, sir, depende kasi, sir, yan, sir, sa klase ng pag-aaway. Merong pag-aaway na talagang as in away talaga. Pero sa amin nga, sir, kahit anong gawin niyang pang-aasar talaga, hindi ako naaasar. Gumagawa na siya ng paraan na talagang kunyari, ano na siya. Pero wala hindi talaga eh. Ayun ang problema, sir eh. Yun ang problema. Sir, Malaki yun ang problema nila. Hindi siya nag-aaway. Tanungin ko, Lai, wala ka bang parcel? Alam mo ba, Tony? Pag nag-away ang mag-asawa, ang lalaki, ayaw niya ng... ang lalaki, pag nag-away yan sila, maingay yan na talagang forceful na ano. Yung babae, akala mo pag tahimik, walang away. Akala nyo, mga lalaki, akala nyo lang yan. Yan. At least nakakarinig Akala kayo, nyo ha? lang yan. Makinig Yan kayo, ang mga lalaki. akala ninyo. Oo. Pwedeng grabe ang away, po tahimik lang. Yung babae. Di ba? Yung dumating ka nga na late lang, di man late, na medyo ginabi ka na ng konti. Yes, sir. Tahimik naman eh. Mm. Di ba? O yung katahimikan, nakakabigi. Sabi ni Sir Ruben, take note of that, sir. Ayun. Tatandaan niya raw yan. Yes, sir. Pero sa example mo, Hiner, talagang wala talaga. Yes, sir, wala po. Nag-comment po yung nanay, Sir Roy, ni Brother Hiner. Sabi po, opo, di ko pa narinig or nakita na nag-away sila. Magkapit-bahay lang kami. Ang bira. May testigo na kaagad eh. Melay, may sabihin ka, Melay. Yung sa akin naman po, sir, yun po yung yung pinakamahirap po talaga kasi minsan po siya po minsan may po na inaasar ko po siya. Tapos minsan sinasabi niya lang sa akin, love, yung toyo nilalagay sa adobo, hindi inuugali. Teka. Pakiulit. Pag inaasar mo siya, Opo, minsan po kasi po kami dalawa bago po matulog kasi parang yun na po yung fellowship po namin mag-asawa. So bago po kami matulog, inaasar ko po siya. Tapos sabihin niya sa akin, love, yung toyo nilalagay sa adobo, hindi inuugali. Yun! Pambihira. Alam mo, Brother Tony, ang babae talaga, magaling sa sinabi ni Melay eh. Magaling mang asar. Boom! Sabi ni Moriel, kahit sa toothpaste, di kayo nag-aaway. Kasi, Sir Roy, bigyan natin sila ng pagkakataon, explain lang natin yan. Kasi alam nyo, nagiging cause din ng away yan, yung paggamit ng toothpaste. Kasi merong lalaki, gusto maayos yung pagkakapisil. Gusto sa pinakadulo, sa may Baliktad. Babae may gusto nun. yung babae, Babae. Yung lalaki, kahit saan. Kahit saan, pisil Yan. ang pisil yan eh. Tama ba, Ma'am Sai? Tama ba yung sinasabi ko? Oo, sir. Sabi ni Taong, kabahan na Sir Huya,
kapag tahimik na. Yun. Yun, Oh, yun, oh. yan. Take note nyo yan. Pero bawal kasi kumain ng adobo sa gabi, Hiner. Kaya ang toyo, hindi pwede ilagay sa Sa gabi. adobo paggabi. Yes, sir. Kaya binibigay sa'yo. Oo, di ba? Ano, Hiner, may sabihin ka? Replyan ko lang, sir, si Ma'am Muriel kasi sa toothpaste daw, sir. Actually, sir, di ba, minsan kasi, sir, ang lalaki tsaka babae, iba-iba yung hilig ng toothpaste. Kaya yung binili namin toothpaste, sir, yung triple action, 3, para wala lang kami paggawa. Nandun na lahat Ano? yung flavor. Flavor, triple action. Pero matanong ko muna, Hiner, ito medyo seryosohan na to. Kanina pa tayo seryoso eh. Totoo ba na pag ginaganong ka ni Melay, anong feeling mo? Pag inaasar ka niya, sadyang, Melay, palagay ko naman yung mga ganong katanungan mo. Hindi naman talaga yan, seryosong tanong yun eh. Nangaasar ka talaga eh. Di ba? Sadya mo siyang inaasar. Di ba? Nahiya ka sumagot. Sagutin mo na mahi. Oo. Ladies, mga lalaki, makinig kayo ha. Sadyang inaasar na babae ang lalaki. Totoo yan, sir. Ha? Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan? Totoo. Ay, susumpuan mo yan ba dito? Ha? Sadyang inaasar ni Sister Melay si Brother Hiner. Diyan, sabi, Rona, di ba? Diyan magaling ang babae. Sabi sa'yo Di ba? eh. Oo, rin si Ma'am sa'yo. Oo, rin. Tatanungin ko sana si Ma'am Ara Seroy kaso susunod Hindi, ka lang. tumatawa si Ara. Grabe tawa niya eh. Si Rona, sabi niya totoo. Sabi ni Ara, ay ni Sai, totoo raw. Napainom ng tubig si Brother JR. eh. Si Ara, tumatawa lang. So, nung sadya kang inaasar, Hiner, alam mo naman na inaasar ka. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Anong dating sa'yo? Anong feeling mo? Tinatawanan ko lang, sir. Tinatawanan mo lang. Tinatawanan ko lang kasi alam ko, sir, na inaasar niya ako para magalit ako. Kaso, sir, pagdating kasi nung ako'y yung mga natutunan ko dito sa team prep at sa mga preaching ng ating pastor, yung pinakamagandang gawin ay habaan ang pasensya. Pasensya. I-park muna natin dyan, Sir Roy. Maganda yung sinabi ni Brother Renner eh. Habaan ang pasensya. Sir, basahin lang natin yung mga comments Sige, ni Sir. sige. Oh. Marami. Maganda itong sinasabi ni Sir Chito eh. Sir, subukan niyang awayin si Melay. Sanay sa kusina yan magtadtad. Pambihira, parang natadtad ka na, Brother Chito ah. Hindi, ganyan ka-sweet yan si Sir Chito. Kahit sa GC ng security, binabati niya yung kanya pong asawa. Happy anniversary, Be. Alright. Happy Yes, sir. anniversary. Ano? Sabi ni Ma'am Mariel, di ba boring na walang away? Boring daw eh, boring daw ba? Walang tampuhan ba? Sabi ni Takrawistang Bisdak. Yes, sir. Diba? Sir, hiwalay na akong hiwalay. Yung puti tsaka di color. Yun. Yun. Well, balikan natin. Maganda yung sinabi ni Sir Renner, habaan yung pasensya. Alam nyo po, isa yan sa napakagandang skill ng isang kalalakihan. Sa totoo lang. No, na mahaba yung pasensya. Kasi alam nyo po, anything can happen kapag kayo po ay magsasama na. Itong palaging sinasabi at as I remember nas palaging sinasabi ng ating pong pastor, magsasama ang isang lalaki at ang isang babae na magkaiba ang ugali. No? Huwag kayong mag-expect na kung saan magkakasundo kayo sa lahat ng bagay. Because walang ganun. Hindi po ganun yon, hindi automatic na magiging ganun po yon. Pero alam nyo po, dito po sa simbahan, isa po sa itinuturo po sa atin, especially dito po sa team prep. No? And of course, naririnig din po natin sa ating pong mahal na pastor at pinapatunayan ni Brother Henner, napakahalaga na dapat habaan ang pasensya. Tama ba, Sir Henner, sir? Rona muna, Rona. Ma'am Rons. Sir, may ano lang ako doon sa sinabing habaan ang pasensya. Magandang ugali yun sa lalaki. Dahil kapag ang babae, mahaba ang dila, so Dapat alam mas niyo na mahaba yun. ang pasensya. Oo. Ganun ba yun? Kailangan ng mahabang pasensya ng lalaki. Dahil kapag Tingnan nga naging natin, ganun sino na- nga? Kaya yun yung napaka-ano, sir. Dahil isa pa lang yung sa lalaki, sa babae, ang dami na. Manananggal pala yung isa. Hindi na Ah, tiktik mo yan. maubos-ubos, sir. Kaya napakaganda yung kaugalian ng isang lalaki na mahaba yung pasensya para matame yung babaeng mahaba yung dila na hindi matatapos sa pagsasalita. Yun. Hiner, may sabihin ka. Nano ko, sir, nawala ako dun sa... Okay. Sa larangan mo naman, sa side mo naman, Sister Melay. Yan. Meron bang mga time na
Bato, grabe tawa ni Ara, oh. Mainit. Marami Ara. mga babae, sir, gawa ganun na. Marami ng mga babae. Biglang Yung mga live audience, nagsukatan ng dila. Ayun, Sister Melay, wala namang pagkakataon na yung pagod si Henner or mainit ulo niya or yung sinasabi mong toyo, may toyo, na ikaw naman ay inaasar niya or may mga friction kayo or may mga hindi pagkakaintindihan. Melay. Yung wala pong hindi po maayos sa pagkakaintindihan, sir. Or may mga times na ikaw naman inaasar niya Opo. na mainit ulo niya o ano. Sa ano po kasi niya, nung hindi pa po kami mag-asawa, ang ano po kasi sa kanya is palagi po talaga mainitin yung ulo niya. So, ginagawa ko po, sabi ko, sige nga, subukan ko ako gaano kahaba yung pasensya niya. Kaya minsan, sir, talagang inaasar ko po siya. Pero may mga times, Sinusubukan Kaya mo pala talaga may rason. kasi Sabi ni Henner kasi daw, mahabang pasensya niya. Imbis na magpasalamat yung babae, grabe kayo mga babae kayo. Eh, Imbis na nananadya, magpasalamat yung babae, ay salamat Panginoon na pasensyoso yung asawa ko. Sinist pa. So ang naisip niya, sige, subukan ko nga to, asarin ko to lalo. Tama ba yung Melay? Opo, sir. Sige, tuloy mo. Opo, kasi po, nung hindi pa po kami mag-asawa, yung po yung mga naririnig ko po sa sa mga kababaihan, lalo na po sa area po ng Southeast. Ay, Ate Melay, si Kuya Henner, ganito yan, pag mag-drive, ganito, ganyan. Sabi ko, ganun ba? Taga Southeast, sino ba yung mga Southeast? Oo nga, parang nag-testimony nila Sunday yun Kaya ginawa ko po, sinubukan ko po yung niya, yung pasensya niya. Eh, hindi po ako nananalo sa kanya kasi tinatawanan niya lang po ako. Pero pag may mga hindi po kami pagkakaunawaan, hindi po nawawala sa amin yung paghingi po ng sorry. Or hindi po tumatagal ng 1 oras or may mga misunderstanding po kami mag-asawa, is hindi po dumadating doon sa hindi kami nagpapansinan, hindi kami magkatalikuran kami pag matulog, hindi po kami umaabot sa ganun, sir, sa biyaya po ng Panginoon. Yun. Teka, bago yan. Si Ate Mar. Brad Ruel Rodriguez, Prayer, requesting prayer. for continued prayers for the complete healing and recovery of my mother-in-law, Filipinas M. Buwan. Brad, we're praying for your mother. Yes, sir. Na siya'y makarecover kaagad. Okay? Yes, sir. Noted on that, sir. Sabi Amen. ni Sister Virgie, Marlene, Si Ate Marl, yan. kasi naman nag-asawa pa kayo. Kaya ayan, may kaaway ka palagi. Kaya pala si Wala. Ate Marl. Hindi Ayaw niya lang. oo, Wala pambira. nga silang hindi nga sila nag-aaway. Pero hindi talaga umabot sa punto, Melay. Apo, sir, hindi po. Ibig sabihin, since May 15 of last year until June 4 today, that's already 1 year and 19 days, hindi pa siya nag-away ng grabe. Ito naman masabi ko sa inyo. Kung sakali mag-away kayo ng grabe, tandaan nyo ang date na yon. And then i-celebrate nyo ng anniversary nun. Kasi unang pag-away nyo ng grabe yun di ba? O alam mo ba, noong June 15, yung talang grabing away natin. Uy, magwa-1 year na tayo, di ba? Pambira. Alam niyo na gagawin niyo next time, ha? Oo. Iner, yung ganun ba na hindi kayo nag-aaway, galing ba yan una sa'yo dahil mahabang pasensya mo? Or sa palagay mo galing sa ugali ni Melay? Yeah, alright. Actually, sir, dahil po yun sa mga natutunan ko po sa mga preaching, sa team preparation. So, napakalaking tulong po ng team preparation. Kasi during that time, wala pa kaming asawa, wala pa akong asawa. So, marami na pong nafe-feed sa akin na pag mag-asawa kayo, ganito yung gagawin, yung respeto, ganyan. So, napakalaking tulong po siya nung nag-asawa na po ako. Kasi, continuous learning po kasi sir eh. That's right. Kasi nag-promise po kami during kasal is magkasama po kami habang buhay. Yun. So kung that time pa lang mag-aaway na kami, sir, habang buhay yung namin eh. Kung araw-araw na ganun yung making cycle namin, napakalaking stress. Kaya nilagay ko sa isip ko, sir, yung mga natutunan mo, wag mong babaliin nang dahil lang doon That's right. sa simpleng pag-aaway. So right there and there, ano mo na sa isip mo na ayusin ka agad. Wag nang palakihin, wag nang pahabain. That's right. Mag-sorry ka agad. Kahit sino man, sir, yung may mali sa amin, mag-sorry ka agad kasi yung wisdom na natutunan namin,
sa preaching, eh papasok ka agad. Kasi sir, meron nga kami sir pinag-usapan nung nalaman namin na mag-guest kami. Yung meron kaming inano na 5 points na talagang ito yung nangyari sa amin during ng aming 1 year of marriage. Unang-una kasi sir, yung inano ko, yung consistency sa prayer. Alright, Kasi, sir, that's good. Hindi namin ma-maintain yung good relationship kung hindi magandang relationship namin, una, sa Panginoon. Kasi Wow. doon na Right, nagpapasok, amen. sir, eh. Once na may away, ano ba yung natutunan natin sa preaching? Ano yung wisdom na ano sa atin, nalaman natin. So doon pa lang, sir, mapuputol na. So, continuous talaga, sir, yung aming pakikipag-usap sa Panginoon, sa lahat ng plano, lahat ng gagawin namin, lalo na sa area. So, talagang prayer. Kasi minsan, may mga short kami sa financial, pero prayer lang, andyan na agad yung sagot ng Amen. Panginoon. Kasi kung maayos, sir, yung relationship namin sa Panginoon, mas maayos, sir, yung relationship namin. So, sabi mo kanina, dahil sa natutunan mo sa church, sa team prep, sa lahat ng di ba? So, ibig mong sabihin, bago yung natutunan mo yung mga ganon, ano ka ba? Mainit ulo mo? Mainit Yes, yung sir. ulo mo? Yes, sir. Actually, marami sir nakakilala sa akin. Actually, si Sir Antonio, kilala nila ako, lalo na yung mga, mabilis ako, sir, mag-flare up. So, talagang, pag may kinaiinisan ako, kumbaga, sir, walang makakaano sa akin pag galit ako eh. Pag galit talaga ako. Pero nung team preparation, nabibuild siya, sir. Kasi sabi ko, pag ngayong team preparation ako, hindi ko siya maiayos, hindi ko ito mai-apply pag ako yung mag-asawa na. That's right. So during mag-asawa na ako, sir, doon ko siya na-apply na kailangan i-control ko yung sarili ko at kasi sa amin pa rin, sir, mag-fall yan eh. So, kumbaga, it is a conscious effort sa'yo. Yes, sir. Yes, sir. Kailangan mo rin isipin na ayaw kong patulan yung toyo. Maliban ko rin yata inilagay No, sa adobo. dapat. Ayaw kong patulan. Kailangan ganito ako, habaan ko pasensya ko, etc. It Yes, is sir. a conscious effort sa sarili mo. Yes, sir. Tsaka yung prayer ko sa Panginoon na lagi akong maging blessing sa asawa ko. Kasi Yun, pambihira pag hindi, naman sir, yun, no? Kasi ang babae kasi, sir, Umiyak si ano eh, Melay na. ang babae kasi, sir, sabi nga na sinasabi, weaker vessel. Yeah, So, that's right. ganun na nga sila ka-weak. Kung ikaw pa yung magiging cause na mas magiging silang weak, eh paano na? Hindi ka Tama. blessing sa kanila. Tama yun. Hindi Oo. magiging Tama yun. blessing, Maganda yun, Brother Tony. That's right. Tama. Na yung lalaki, iniisip niya, alam niya, biblically, the woman is the weaker vessel. That's Hindi sa right. lakas ng pinag-usapan. Yeah, yeah. Oo. So, yaman na rin lang na alam mo yung ganon. As the husband, ikaw dapat ang magkumpleto sa kanya. That's right. Kumpletuhin mo siya yung pagkukulang niya. Not only that, but kung saan siya po pwedeng lumabas ang pagka-weaker vessel niya, iiwas mo siya doon. That's right. Okay? Na lalabas, wag mo siya ilagay sa sitwasyon na yung pagiging weaker vessel niya ay masubukan. Kasi alam mo na nga na weaker vessel siya. Wag mo siyang asarin ng sadya, Melay. Oo. Sinasabi ko lang, Melay. Di ba? Melay, ikaw naman. Yung ganyang ugali mo ba na inaasar mo siya? Yung ganyang ugali mo ba na pasensyosa ka? O hindi kayo nag-aaway? Ganyan ka na ba dati? How were you before? Bago ka dumun sa church o bago kayo kinasal? Before naman po kasi, sir, tahimik po talaga ako. Kaya nung Para pa lang si Mark, mag-aasawa ko, nilagay ko na po sa isipan ko na kung ano ako nung dalaga, ganun din ako pag nag-asawa. Yun. Kaya kung dalaga ako, mabilis din yung bibig ko, kung ano-ano yung mga pagsasabihin mo, madadala ko po siya kapag mag-asawa na po kami, which is hindi po healthy sa amin po mag-asawa. So, nung dalaga ka, ika nga mahaba dila mo. Opo. Sabi ni Ron, ay gano'n. Palakwento ka. O, ilagay natin sa ganon. Nung dalaga ka, ganun ka. Tahimik po. Maingay ka, madalal ka, maano ka. Hindi po. Hindi. Hindi po. Kung hindi po ako kakausapin, hindi ko rin po kakausapin. Okay. Kasi sanay po ako na mag-isa lang magtatrabaho, ganun. Kung may kakausapin Hindi ko ka po. mahilig mga asar nung dalaga Opo, ka. hindi po. Hindi.
Eh, saan mo natutunan yan nung nag-asawa kayo? Gusto niya lang yata may-experience ho yan na mag-away sila. Kaya inasal niya. Yun, oo. Yeah. So, nung nag-asawa na kayo at nakita mo na pasensyoso si Hiner, mahabang pasensya niya, paano naman pumasok sa isip mo na gusto mong subukan hanggang saan ba talaga siya? Ikaw naman nagsabi kanina, di ba? Opo. O, paano naman pumasok sa... Na-challenge ka? Opo, na-challenge Na-challenge po ka? ako. Kasi dami nga pong nagsasabi na mainitin po si Sir Hener pagdating po sa pagdadrive. So kung saan po kasi siya magpunta, kasama po ako. Kaya nakikita ko po yung ano niya, yung paano po siya mag-drive, may magkakat lang na motorsiklo, maaano kaagad siya. Kaya pagdating po doon, binabantayan ko po talaga Yun. pagdating po sa ganong bagay. Na Pambihira. hindi siya maasar habang nagmamaneho. Tama ba yun? Hindi Binabantayan mo siya. Opo. Sabi mo, di ba, nagdadrive siya, tapos may biglang nag-cut, may biglang nag-ano, Opo. binabantayan mo siya. Opo. Na hindi siya magalit, yan ba yun? Opo. O habang nagdadrive yun. Opo. Eh, sabay, binabantayan mo siya, inaasar mo pa nga eh. Opo. Nakaasar lang talaga. Yun Diba? ang tanong ko kanina eh. Paano naman pumasok sa isip mo na gusto mo siyang subukan? Asarin kasi alam mong pasensyoso siya. Bakit naman pumasok sa isip mo yon? Gusto ko lang pong i-try. Ano niya, yung Trip haba niya ng lang. pasensya niya. Na pag napagalit mo siya, feeling mo, ikaw ang nagtagumpay. May accomplishment ka, may bragging rights ka. Na masabi mo sa mga ibang kababayan, sabi niya, may nagkoma dyan, ano naman, Mars, napagalit ko siya, Mars. O, Yun. Hanggang ngayon ba, pumapasok pa sa isip mo yan, na paminsan-minsan gusto mong subukan pagkapasensyoso niya? Hindi na po. Ah, Kasi di pa ako talaga, nagtagumpay. We! Yeah. Tony, Sir Roy, maganda po ito eh. Basahin lang po natin. Actually, napakaganda po yung mga nababanggit po dito ng ating pong mga guest natin ngayon pong gabi. At isa po sa nakita po dito ni Ma'am Noyce, Amen. Iba talaga kapag graduate ng team prep. Totoo po yan. Alam niyo po, dito pa lamang po, sa totoo lamang po, it is a great blessing to be a part of this kind of program. Of course, being a member of this church, na kung saan yung puso po ng simbahan pong ito ay para po sa pamilya. Kung ang puso po ng simbahan pong ito ay para po sa pamilya, ganun din sa puso rin ng mga magpapamilya. Kaya magpasalamat po kayo, Team Preparation, mga young people, na meron pong ganitong klaseng programa na palaging tinuturuan kayo. At dito, nakikita nyo po, na-witness nyo po sa programa pong ito, kung i-a-apply po ninyo, yung mga natututunan po ninyo ay meron palang magandang resulta. Can you imagine, no? Pambihira, tinitest ni Ma'am Melay na maasar si Brother Hiner. Alam nyo naman, kilala nyo naman to si Brother Hiner eh. No? Kahit sino po, kahit mag-survey po tayo dito, 100 out of 100, the survey says, kilala po natin si Sir Hiner eh. Pero alam nyo po, isa sa nakakatuwa, kung ano man ang pagkakilala ng ibang tao kay Brother Hiner, iba kapag sa kanila po mag-asawa. Kaya alam nyo po, Team Prep, dapat dito sa mga na-witness po natin ngayong pong gabi, we should realize kung gaano kahalaga yung programa pong ito na kung saan tinuturuan kayo para kung ano man ang mararanasan ni Brother Hiner, kung ano man ang mararanasan po ninyo, ay kung ano man ang naranasan nila Brother Hiner ay mararanasan nyo rin po. Alright? So, Sir Hiner, napakaganda yung mga sinabi nyo kanina na kung saan maganda yun nasagot nyo na yung kaninang katanungan na kung saan, papaano ninyo na maintain yung magandang relationship ninyo. teka, Brother Tony. Sir Roy, Ito to si Blessing me talaga. sige po. Blessing Basahin me, natin. paano ka maging blessing sa akin? Sige, Sabi niya, sige. minsan ang pang-aasar naming mga wives means na nalambing lang. Yun. Pero pag di na-gets ng husband, maya, away na. Grabe naman. Grabe. Hindi mo nga mag-gets yung panlalambing, yung pang-aasar pa. Diba? Tapos dahil doon, hindi mo na-gets na nang-aasar eh. Ang bihira. Pero totoo naman yung sinabi ni Blessing me. Yeah. Ang babae kasi hindi expressive eh. Diba? Minsan, nagpapapansin. Minsan, nagpaparamdam. Sa ibang paraan, grabe tawa ni Sai Osay. Di ba? Nagpapapansin, nagpaparamdam. May gusto lang palang sabihin. Eh, hindi masabi. Sir, Hindi masabi. So, yeah. Sir Roy,
minsan kasi gutom lang. Minsan gutom lang. Opo, nagkapapansin, sir. Ay, ilagay ngayong toyo sa adobo, sabi ni Ellen. Yun. Di ba? Kung nagtotoyo, lagyan mo ng suka. Ikaw ang maging suka. Di ba? Ano, Henner? Actually, sir, yung sa ganyang ugali ng babae, kasama po yan sa nailista namin. Papasok po siya doon sa understanding. Paano ko po nasabing understanding? No, ang ano po namin, know both our weaknesses. Kasi meron po siyang weaknesses, meron din akong weaknesses. And through that weaknesses, pag-aralan po pinag-aralan namin kung paano namin ma-overcome. Paano namin kumbaga mahuli yung kiliti ng bawat isa. So doon namin siya i-understand yung each other. So in short nga sir dyan, is yung habaan talaga yung pasensya. Kasi sir, pag hindi na nakuha ng lalaki yung weakness ng isang babae, maaasar siya. Ano ba yan? Lagi na lang ganyan. Samantalang laging ginagawa ng babae. Ngayon, pag hindi mo siya napag-aralan, pag hindi mo siya naintindihan, doon sir mag-start yung away. Eh ang ginawa ko sir, talagang pinag-aralan ko yung kanyang galaw, yung kanyang weakness. So, nung nalaman ko na, okay na. Ayun, yun. Flow, Alam mo, flow na kami. ito, may comment si Owan. Huya, sir, kahit wala kang asawa, may kaaway ka rin. Hindi ka lang asawa. Tama naman. Yung mga palaaway, namimili lang sila ng aawayin. Ang may asawa ay inaaway ang kanyang asawa. At walang asawa kasi nga palaaway. Yun. Sino ngayon ang mahirap na kaaway? Asawa o hindi asawa? Yan ang tanong ni Pastor. Yun. Awayin mo na. Ang mahirap dyan, nakaaway yung asawa mo kasi kasama mo sa bahay eh. Eh di ba pag may kaaway ka sa labas, Mando Tony, saan ka pupunta? Okay lang. Yung mga bata, pag may kaaway, tatakbo, uuwi sa bahay, di ba? At pagpasok sa bahay, feel niya safe na siya, secure na siya. Nung kabataan, nung nag-asawa, uuwi ka sa bahay, hindi ka safe, delikado ka doon. Lumabas ka ng bahay, di ba? Ngayon, Hindi, alam nyo na yung hindi. gagawin ninyo. Hindi, Kaya may mga asawa umalis sa Pag bahay. away sa bahay, huwag kayo umalis sa bahay, ha? Tapusin ang problema sa bahay. Huwag nyo Yun, iwanan ang harapin. asawa nyo. Ha? Pero bless me, alam mo, yung sabi niya kanina, at yung sinabi ni Brother Henner, dapat tayong mga lalaki, nababasa natin, nakikita natin. Kasi, maaari yung lalaki expressive. Diretso ako magsalita. Gusto mo diretso, diretso na, di ba? Pag nagkamali, sorry na kaagad. Pag may gusto kang sabihin, dinediretso mo. Yung babae minsan, kung saan-saan pa pumunta, pumunta pa ng Mandaluyong, pumunta pa ng Cagayan de Oro, umikot-ikot pa ang kwento. Yung pala, may gusto lang palang sabihin. Yun. Brother Tony, madaling sabihin na hindi naman tayo manghuhula eh. Oo naman. Pero dapat, marunong tayo umintindi Tama. na ang babae ganun talaga. Pero sa babae naman, alam nyo naman na iniintindi kayo. Iniintindi na nga kayo eh. Huwag na mahaba buhay, ganyan kayo Oo parate. nga. Di ba? Oo. Grabe, tama ni Ara. Iniintindi na nga kayo, nangaasar pa kayo. Di ba? Diba? With feelings. Ano, Ara? May feelings po kasi yung pagkakasabi ni Sir Antonio, sir. Yung Talagang pagkasabi ni Rona. damang-daman. Sir Antonio, Hindi ba, sir. Tony? Yun. Iniintindi na nga kayo, huwag na kayo mang-asar. Oo. Di ba? Grabe yung pagkasabi ni Tony. Hindi, may sabihin ka. Actually, sir, yung pag-say ng sorry, yan, sir, yung talagang inano namin sa amin na pag nagkamali, say sorry agad. Ang problema, sir, minsan na, siyempre nakikita natin sa ibang mga is yung, ang hirap sa kanila na mag-say ng sorry. Kasi, sir, tulad sa lalaki, na sasagi kasi, sir, yung ego. So, pag sa amin, sir, mag-asawa, sinantabi namin yung mga ganong klaseng ugali. Siyempre sa babae, sir, alam niyo naman, mahirap talaga eh. Pero sa kanya, sir, Teka, sabi mo sa lalaki kanina, nasasagi yung ego, so mahirap mag-sorry. Pero sabi niya, pero alam mo talaga sa babae, sir, mahirap talaga. So mas mahirap sa babae mag-sorry. yes, sir. Oo, naman. Huwag ka matakot. Yes, sir. Yes, sir. Pero, sa amin, sir, kasi, nung after ng marriage po namin, sir, kinagabihan, ang ginawa kasi namin, sir, nagsabi na kagad kami ng mga
ako, ganito ako, ganyan ako. So, nalaman namin na ganun pala siya. Yung time na sasama na kami, meron kami mga bagay na gusto at di gusto. Doon namin siya pinag-aralan na, ay, ito pala, hindi pala to pwede, ganito, hindi pala pwede. So, mas lalo kaming nag-grow during kami mag-asawa. At yung sorry na yan talaga, sir, talagang pinag-aral talaga namin na pag may mali talaga, Tanggapin na. tanggapin ka agad, mag-sorry ka agad. Wag nang, kasi minsan, nakikita natin sa iba, bira, isang taon na kayong nagkasama, yung problema nyo, binabout out pa, yung sorry kagad na right there and then, ay, love, sorry kasi nagkamali ako. So, yun na, tapos na. So, hindi na tatagal. Yun talaga, sir, yung sorry. Talagang napakalaking nun. Natanggapin ka agad at sabihin ka agad ng Huwag sorry. nang pahabain. Amen. Huwag nang pahabain, sir. Yun, may mga bagong pasok dito. Bonjo, kamay. Good evening po, good evening, Bonjo. Share mo yung link, kayo mga kasama dyan, mga Ascom boys. Amen, Sir Roy, sabi ni Ken Strike. Yun. Alam mo ba dito, yung sinabi ni Henner, maganda yun eh. Sa umpisa kasi, open ang bawat isa. They could afford to say na ako ganito, mainitin ang ulo ko, madali ako mag-flare up, etc. Yung isa naman, yung babae, madali magsabi ng ganon. Sa honeymoon stage yan, Brother Tony. Habang tumatagal, dahil nasusubukan na, sabi nga ni Melay, di ba, subukan ko to. Ganun ka pala, subukan nga kita. So, nadadala ang isa't isa. Nag-open up ka, naging vulnerable ka tuloy sa pang-aasar ng adobo at toyo. Yun. Pero hindi dapat yan maging dahilan na hindi pa rin dapat maging open and transparent at madaling mag-sorry. Di ba? And ako, ito ba na Tony, humanly speaking, sa lalaki, madali mag-sorry. Ba't ito tumatawa ba dito? Lalaki sa lalaki. Yes, sir. Diba? Kaya nga, ano ba sinasabi natin, di ba? Pag matagal mag-sorry, pag mag-kim-kim ng galit ang lalaki, ito pandilalaki ito. Di ba? Kasi hindi ugalit ng lalaki yan. Yeah. Yung mag-kim-kim ng galit. Pero sa babae, Brother Tony, ugalit talaga nila yan. Ugali talaga. Oo, Hindi na inaaral eh. Matagal mag-sorry. May conditional sorry. May aaminin ko to, pero aminin mo rin to. Di ba? Ikaw naman kasi, inano mo ako. Binibigyan ka pa ng blame tuloy, di ba? Para equal Kasalanan sharing ang mo pa. dahilan. Kasalanan mo pa tuloy, may kasalanan ka pa tuloy. But we have to understand, kaya yung sinabi ni Brother Hinel kanina, weaker vessel sila. At wala sa ugali nila yung ganong diretsyo mag-ano. Na it's only by the grace of God na pag nagkamali, ang babae, diretsyo aamin niya kaagad. That's right. At hindi lalabas yung ugaling pagkababae na haba pa ang biyahe, yung pala ang tumbok ay sorry din lang naman. Yeah, oo nga. Magkakapatawaran rin lang naman kayo, bakit hindi nyo pa gawin kaagad? Diretsuhin ka agad. Diretsuhin nyo na. Oo. Napakagandang point nito. Alam nyo po, team preparation, ito yung nakikita po natin sa kila Sir Hiner at saka kay Ma'am Melay. Totoo po yan eh. Kapag nasa situation na po kayo, no, na sorry lang pala eh. Mga young people natin ngayon, akala nila ganun lang katali magbigay ng sorry. Pero kapag nandyan na kayo sa situation na yan, alam nyo po, diyan kayo itetest eh. Kung papaano ninyo i-apply ang inyo pong mga natutunan. Kaya napakahalaga po sa bawat isa po sa atin, no, na siguraduhin talaga natin, yung mga natutunan po natin ay siyang ating ma-apply. Well, sa pagkakatong ito, basahin po muna natin kasi nakapag-catch up ng attention ko yung comment ni Ma'am Noyce eh. No? Sabi ni Ma'am Noyce, si Sir George din po mainitin ang ulo. Totoo ba ito, Sir George? No? Siguro mawawala din ang pagiging mainitin ng ulo niya kapag nakapag-asawa na. Kaya po, ladies, nakikiusap po ako na tanggapin nyo na si Sir George kasi sumisikip na din ang dress na isusuot. Ma'am Noyce, maraming salamat sa comment po ninyo. Well, basahin po natin. Maganda po yung comment po ng ating pong mahal na pastor. Pakibasa po, Ma'am Ara. Ayan, ang sabi po ni Pastor Hill, it's amazing how God gives wisdom to a husband and a wife when Satan tries to destroy a relationship. Amen. Amen. Totoo yan, Brother Tony, sapagkat ang Diyos naman ang nagdala sa That's bawat right. isa na maging mag-asawa. That's right. At ang trabaho ng Diablo, sirain Totoo yan. yung samahan. Yung pinagbuklod ng Diyos ay naisirain ng Diablo. At gagamitin ng Diablo iba't ibang paraan kasama doon yung emotional side ng babae o yung pride na lalaki. At hindi sila makakaintindihan, lalaki ang maliit na problema para tuluyan mag-away at maghiwalay.
That's right. Yan. Alam mo ba dito, Tony? Magandang discussion ngayong gabi. O nga eh. Pabilis ng oras. Napakabilis ng oras. Palagay ko next week, itong topic na ito, ituloy pa rin natin. Ituloy to. natin, Huya, sir. Oo, na Alright. marami kasi, grabe interaction ng mga Maraming online comments. viewers natin eh. Oo, Yeah. oo. Kaya napakaganda po team preparation sa ating pong na-witness. Ngayong pong gabi, magpasalamat po tayo sa ibinahagi ni Sir Hiner at ganun din kay Ma'am Melay. Nabitin pa ako, di bale? Wag po kayo mag-alala. Pwede naman po natin itong ituloy sa susunod na episode po natin ngayong pong gabi. Alright? So bago po tayo magpaalam, marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Hindi man namin kayo may isa-isa sa lahat ng mga nakapag-shoutout, pero we do really appreciate na nagkaroon kayo ng time na patuloy na sumubaybay sa ating pong programang The Preparation. Bago tayo magpaalam, shoutout po muna tayo. Dito, sir. May mga ano na ba tayo? Nandiyan na? Okay, sige, Ma'am Hindi Ara. lang po. Ito po ang mga kasama nating nakapanood ng ating programa sa gabing ito, si Emery France, Ma'am Genevieve Gaa, Ma'am Noyce Navarro, si Sir Frederick Kadungan, Dean Rodriguez, si Preacher Ian Juarez, si Ma'am Carmen Gobalani, si Roxanne Rico, si Preacher Joe Albert Gulingoy, Ken Strike, Abondio Gamay, Ace Villas, Takrawistang Bisdak, Michelle Aquino at ang viewers po, kung hindi ako nagkakamali, 71 gadgets po ang nakapag-view po sa ating programa. Amen. Thank you Amen. po. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay ngayong pong gabi. Alright. So, bago tayo magpaalam, maganda yung comment kanina ni Sir Andy. Pwede ba nating i-flash ulit sa screen natin para mabasa po natin, Sir Jan? Okay, antayin lang po natin saglit habang, kasi yung ibang mga team prep late nag-send ng picture eh. Hindi ko sinasabi si Sir Dibyo na. Alright, so pwedeng pakitaas lang saglit, Sir, Sir Jan, yung comment ni Sir Yan. Alright, sabi po ni Sir Andy, it refreshes my memory of the principle in business communication that I used to tell my colleagues. Never use harsh language or fight with our counterpart at the origin of our shipments because you never deal with them just once, but continuously as long as we have business with them. Totoo yan, Sir Andy. In the same manner, it applies in our marriage life with our spouse because we will always deal with each other in our lifetime. Marami pong salamat sa inyo pong comment. Sir Andy, totoo po yun, yung inyo pong sinabi. Alright? So sa pagkakataong ito, nakaporma na ba yung mga pictures natin? O maya-maya muna. Sige, late kasi na sinend eh. Bago tayo... Okay, sige. Okay na ba? Pwede na? Okay, pakita natin yung mga pictures. Ma'am Sai, pwede ba natin ipakita sa ating pong mga viewers ngayong pong gabi? Alright? Yes, sir. At ito po ating mga kasama ngayong gabi mula sa Team Patient. Ayan ba? Wala si Sir George, Si Sir George, baka busy naghahanap ng hindi mga away sa kanya. Ayan. At syempre, na naman po sa Team Fearless. Ayan po ang kanilang Amen. leader, si Sir Emil. At kakapasok po ng kanyang father sa studio. At syempre, next po, ang Team Purpose po lang kanilang leader. Walang iba kung hindi si Sir Ruben. Yeah, man. At syempre, mula sa Team Preparation, na buti na habol, Team Steadfast. Salamat sa Ayan. Diyos. Sir Dave, ang kanilang leader. Thank you, Team Preparation. Amen, amen. Thank you for tuning in, Team Preparation. Bago tayo magpaalam, baka may mga nais po muna kayong banggitin. Sir Hiner at saka Ma'am Melay, bago tayo magpaalam. Salamat po muli sa ating pastor sa binigay pong opportunity na makapag-guest po ulit sa Team Preparation. At salamat po sa mga host. At may iwan lang po kung isang verse para po sa mga husband. Ito po, Ephesians 5 verse 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Amen. Kung paano po natin mahalin ang ating sarili, ay ganun din po natin mahalin ng sobra-sobra ang ating mga wives. Yun. Ayan po, ang iwan ko po sa mga Pambihira. fathers. Dinagdagan ng Thank you sobra. po. Sobra. Sabi po ng iba, sana all. Alright, maraming salamat, Sir Hiner. Ma'am Melay. Yun po, maraming salamat po, Pastor Hill, and sa lahat po ng mga host. And maraming salamat po sa programa po ng Team Preparation kasi
ako po personally, kahit po may asawa na, meron po ako natututunan personally sa team Amen. preparation. At hindi po hadlang na porket may asawa na po ako, hindi na po ako pwedeng matuto sa team preparation. At ito po yung naging pundasyon ko bilang isang wife, at yung salita po ng Diyos at yung mga prinsipyo na binibitawan po ng ating pong mahal na pastor, na kung paano ko po i-treat yung asawa mo ng maayos, na merong respeto at merong pong honor po sa kanya. And maraming salamat po sa team preparation po, na kung saan ito po yung nag-build po sa akin bilang pong isang babae na meron na pong asawa. At Amen. hindi po hadlang na may asawa na po ako, na hindi po ako matututo sa team preparation. Actually po, every time po na mayroon po team preparation, ay meron po akong ball pen at saka Wow, amen. sticky note. Kasi lahat po nung binibitawan po ng mga host, ay yun po yung nilalagay ko sa Amen. That's sticky great. note. At pinipersonal ko po siya na, Melay, ito yung dapat mong tandaan. Kasi ako Amen. po, personally, hindi po madali na wala kang mag-guide sa'yo na salita ng Diyos. Kaya huwag po kayong magsasawa na manood po ng team preparation, kasi malaking tulong po ito bilang isang young people po. Yun lamang po, and maraming salamat po. Amen. Maraming salamat sa ating pong guest ngayong pong gabi. Alright. Baka bago tayo magpaalam, Ma'am Rons, paminais mo po kayong batiin? Hello po muli. Maraming salamat po sa lahat ng mga kasama po namin ngayon. At Sir Tony, Sir Roy, Ma'ams, yung natutunan ko sa mga sinabi nung dalawa is napakahalaga yung preparation. Tama. Kaya, Amen. ladies, lalo na sa inyo, dahil alam natin yung ugali natin, let us be honest, bilang babae, Tama. Aminin nyo sinasabi na, ko wag na kayo in denial. magpakatotoo na Oo. tayo. Kaya, napakahalaga na ngayon pa lang kung ano yung ugali nyo bilang babae na hindi maganda. Tanggalin na, ayusin na. Kasi pagpasok nyo, kapag nag-asawa na kayo, yun din ang dadalhin. Tulad ng That's sinabi po right. ni Ma'am Melay kanina na tahimik siya. Kung sinabi ko kaninang mahaba yung dila mo na, ibig sabihin madaldal ka. At kahit hindi mo na business, ginagawa mong business. Sa tingin mo, pag nag-asawa ka, hindi mo yun madadala. Dadalhin mo yan. Ngayong dalaga ka, pabuli ka. Iniisip natin, lalaki lang ang nambubuli, hindi. Yun. May mga babae, may mga kababaihan Sabi sa'yo na ganun ang ugali. Yan ang pwede pag-usapan next week, Brother Tony. Sa akarugtong natin. Pukusan natin yan. Dadalhin mo yan. At hindi yan maganda dahil mawawala yung sinasabi ni Pastor na kailangan yung respect. That's right. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rons. Ma'am Sai. Yes, Sir Tony. Maraming po salamat sa ating guest. Ayan, napaka-bless po natin dahil talagang nakaka-proud po na sila ay nag-graduate or nanggaling po sa ating team dito po sa simbahan. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon, sa Word of God, syempre sa kay Pastor, sa pagtitrain. At maganda po silang example. Ayan, at syempre ang nakakuha rin ako ng tips kanina eh. Wow, ganun. Talaga? Oo, sir. So, Lahat naman tayo natututo. Opo, Amen. ayan. So, muli, thank you po, Sir Hiner and Ma'am Carmela. Happy first wedding anniversary noong May 15. Amen. At syempre sa lahat po ng Team Prep, next week po, marami pa po yan. Marami po tayong matututunan Yun. na para ma-i-apply natin. Ayan, gusto ko pong batiin ulit ang aking asawa. Ay, parang Ayo. pag-uusapan tayo. Ay, ang ganda. Yun. Magkakala tayo. May Magre-reflect. general meeting pag-uwi. Oo, ayan, natawa lang asawa ko. At sa lahat po na team preparation, Bible School student, nakapag-enroll na, hindi pa mag-enroll na. Ayan. Thank you po. See you next week. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai. Ma'am Ara. Maraming salamat po sa programa at sa topic po natin na napakaganda sa gabing ito. Thank you, Sir Hiner at Ma'am Melay. At mga ka-area ko po ito at totoo po na-observe ko po sa kanila yon at nakakasabay po ako dun sa sasakyan at naririnig ko po paano mang-asar si Melay. At totoo po yun. Totoo po yun na tatawa si Hiner, ganito po. Kaya totoo po yung sinabi. Pero ang dami ko pong natutunan bilang team preparation Yun! at sa kanila po. Ay, pambira. Lalo na itong dalawang to. At sa kanila po na marinig ko sa kanilang fresh po na mag-asawa na meron pala, possible pala na may mag-asawa na hindi papasok dun sa pag-aaway. Possible Yun. pala na
na maging smooth po yung pagsasama nila. Kasi kung ang itinataas po talaga sa family ay ang Panginoon, walang puwang ang away. Tama. Kaya yun po yung nakita ko po sa kanila at guide na po ito sa ating team preparation. At sila po Amen. ay original talaga na galing sa team preparation. Amen. At bunga ng team preparation, nakita po natin sa kanila. Yung bunga hindi lamang, of course, from our pastor, sa programa na-establish niya, sa preaching, at ganun din po itong team preparation na ayon po sa kanila naging malaking tulong. Kaya team preparation kung si Ma'am Melay is hindi niya nami-miss or minimiss yung pagkakataon na magsulat ng sticky Oo nga, note para ilagay doon personal Tama. niya. How much more po sa ating team preparation, kailangan po natin ito. Kaya salamat sa Panginoon at muli, blessing po itong mga napakinggan po natin sa gabing ito. Kaya sa susunod po na ulit, maganda po yung mga topic natin, lalong-lalo na yung yung hindi paging basta. Abangan natin yan sa mga susunod po Yun. na episode po natin sa programa ito. Thank you po and God bless po. Amen. Maraming salamat sa mga co-host natin. Sir Roy, sir. Yun, maraming salamat sa guest for tonight. Sa mga sumubaybay ngayong gabi, maraming salamat sa inyo. Shout out sa iyo lahat na bumati sa amin. Mga napasahan ko ng link all over the country. Let's keep tuning in for next week at mga pinag-uusapan dito. Okay, and of course, Brother Tony, special shout out kay Sister Christy to the max. Amen, amen. Wag natin yung kakalimutan na i-shoutout kuya. And of course, shoutout din sa akin pong asawa ni Sister Dang at sa akin pong anak na si Primo at ganun din kay Anya. Yun. Alright? So, Daming alright. Dami yung fans, ha? Alright. Alright, so wag po kayong mag-alala. Itutuloy po natin ito next Friday sa atin pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank you for tuning in. To God be all the glory. Thank you po, Pastor Hill. Sir. Bye! As we share each other's lives. There's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's heart.